ng Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lubos at matuwid ang mga gawa niya. Tapat ang pagmamahal niya. Wagas ang Ang taglayang liwanag, liwanag na mula sa Ama, ay malawak ang pangunawa, sapagkat ipinauunawa ng Espiritong nasa Kanya ang dapat niyang unawain. Binibigay ng Espiritong sumasa Kanya kung papaano ang dapat na pandama para sa mga kapwa niya. Sapagkat siya ng Espiritu Santo, ang dulot ay liwanag. Kaya't kapag ang liwanag ng Espiritu ang nasa sa tao, ang pangunawa niya ay malawak. Naroroon sa isip at damdamin niya ang kaloob ng Ama. Kaya naman, halina kayo mga mahal ko, sumasa inyo nga ba sa inyo ang liwanag? Ang may pandinig ay nakarinig. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Hindi higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Yaon ang pawang katotohanan, higit na mapalad ang mga sumusunod at nakikinig sa salita ng Diyos. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila. Maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive. Gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao sa araw ng paghuhukom. Hindi ng ilaw upang itago lamang o kaya ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ito sa talagang patungan upang pagpasok ng mga tao'y makita nila ang liwanag. Ang iyong mata ay pinakailaw ng iyong katawan. Paging nasa dilim, ito'y lubos na maliliwanagan, na para bang tinatanglawan ka ng isang maliwanag na ilaw.
literal na binabasa ng tao ang mga salitang banal na nasa banal na aklat. Subalit, paano nga ba naisa sa buhay ang liwanag na nasa iyo? Hindi nga ba upang mapatotohan ang nasa iyong liwanag ng banal na espiritu, kaiba ang ginagawa mo sa kapwa mo tao? Ano ang pagkakaiba, anong naiba kung walang naiiba? At papaano napapatotohan ang nasa sa iyong ang banal na espiritu? Kung minsan sinasabi ng tao, malaki ba'y mithiin niya lang ba sa sarili niya? O naganap iyon dahil sa hindi niya kagustuhan at para lamang siya'y magmahal, kumalinga, at tumubos sa kapwa-tao, tulad ng Kristo. Tinupad at ginawa ang layunin ng Ama, subalit hindi naunawaan ng mga nasa dilim. Ngunit patuloy na sinasabing sila'y nasa liwanag, sapagkat ayaw nilang tupdin ang kalooban ng Ama. Ngunit sinasabi nilang sumusunod sila kay Moises. Mga minamahal, sapagkat kung tunay na nasa Ama ka, kilala mo kung ano ginagawang mabuti at masama ng kapwa mo. Di ba ga? Kaya lamang kung minsan may mga taong kaya lang nasasabi yun, may kakayahan. Nakakayang gawin ang ganito at ganyan. Subalit paano yung mga walang kakayahan? Ito baga ang ibig sabihin ay wala na silang kabutihan? Mga minamahal, kung minsan yung pinakapayak pa at walang alam na karunungan ang maraming nagagawa sa kapwa. Sapagkat hindi niya alintana ang kanyang pagpapakahamak nang dahil sa gawa tinutupad mo, nalulugod naman siya sa iyo. Mga minamahal, paano nga ba mapapatotohanang nasa Ama ka? Ano nga ba ang sinyalis na nasa espiritu kanya? Hindi ba't marunong ka magmahal sa kapwa mo at ang nais mo'y umaliw ng kapwa mo? Paano kang umaaliw? Paano ka nakakaaliw kung ang damdamin mo lang nababatid sa iyo ang nararapat? Kaya naman ang mga nagkakaisa ng damdamin nila, kapwa masaya at maligayang nangungusap, nagkakaisa at nagtutuparan sa kanilang mga salita na nararapat. Mga minamahal, ipakita ang liwanag, huwag itago, sapagkat walang silbi ang liwanag na nasa tao kung wala siyang gagawing mabuti para kanino? Sa kapwa niya tao. At napapatotohan ang liwanag ng banal na espiritu ang nasa katawan ng tao kapag pinagsusumakitan niya sa kabila man ng kapwa niya ay hindi siya maunawaan, patuloy siyang umuunawa at nagmamahal. Sa kabila man ng nektarameneyahana, paano mo mararamdaman ang kapwa mo kung ang inaalam mo lang ang sa iyo? Paano mo makikita ang kapwa mo kung ang nakikita mo lang ang lahat ng dapat ay sa iyo at ang wala sa iyo at yung gusto mo pa ang nais mong makita? Subalit kung aalamin mong totoo ang Ama sa buhay mo at kapwa mo tao, mapapakita ng Ama kung paano mo gagamitin ang liwanag na suma sa iyo. Mga minamahal, sa bawat araw na pakikibaka sa paglilingkod, wala nang nagbibigay sigla, galak at ligaya, kundi ang Amang pinaglilingkuran. Sapagkat kung hahanapin mo ang pagpapasigla sa kapwa mo, madalang mo lang makita yun. Ang makikitaan mo lang noon yung totoong tulad mo. Subalit, karamihan, ang kapwa mo, ang gusto lamang nilang makuha. Sapagkat siya ang pinakamahalaga. Nang buhayin ng Ama ang Espiritu sa iyong katauhan at ang liwanag niya ibinigay niya sa iyo, hindi mo na nakita kung anong naging dilim ng buhay mo. Sapagkat ang nakikita mo na, yung liwanag na binabahagi sa iyo. Kaya naman, anuman ang mga pinagdaraanan mo, hindi mo na makita kung papaano at bakit nagaganap ito sa iyo. Sapagkat ang nakikita mo na lamang ang mga kahiwagaan kung paano natutupad ang mga paghihimala ng Ama. Katulad ng palagay mo'y biro lang, palagay mo'y salita lang, ngunit totoo pala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama na patutupad, pinatutupad niya at ginaganap. Ang may pandinig ay nakarinig.
mahal ko kayo. Kaya ikaw na dinidikdik ka man ng kapwa mo. Ikaw naman na nagsusumakit at nagsusumikap. Ang saya-saya ng puso mo. Ang galak ay naroon pa rin. Sapagkat patutoong liwanag na sumasayo, ang nakikita mo, yaong mabuting ginagawa ng Ama sa buhay mo. Mga mahal, kaya tuwirang sinasambit at tuwirang tinuturan. Kuminsan, kapag minasdan mo yung kapwa mo na nagugupo na at dinama mo yung pagkagupo nila, pati ikaw manghihina. Subalit damhin mo ang kalooban ng Ama sa puso mo at huwag mong pahintulutang mamatay ang liwanag na nasa iyo. Ang nagugupong kapwa mo maitihat, pagpalain kayong ganap. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Babahay yun ba't po hindi siya doon nakatira? Ay, mahal na kapatid, paumanhin kundi ako pwedeng magkwento. Ay, opo. Sige, sige po. Sapagkat kumisan may mga bagay na ipabatid man sa iyo ng Espiritu ay hindi naman pwedeng ikwento. Tama baga? Lalo na kung alam mong hindi na nararapat ibahagi kung makasisira o parang chismis na yaon, bakit ibabahagi mo? Na, ang sabi nga, kahit singkumbingi daw, wala na siyang hawak. Ang nakakaalam, nung bago siyang tagasunod, hanggang sa naging lingkod siya, kung ano yung mga sinabi ng Espiritu na natupad at naganap sa kanya. At ito po ang nagiging dahilan kung bakit ako ay nakalalaban sa mga pinagdaraanan ko. Sapagkat sabi nga, ang bawat araw ay kaaya-aya, kagalak-galak kapag ang Ama ang naramdaman mo. Na ang sasabihin mo nga ay, bakit ganun? Ang daming mayaman. Iba't iba ang kaganapan sa buhay niyo, bakit masaya pa rin kayo? Yan ang patutuo ng Ama. Sapagkat hindi mo na kaya kung bilang tao ka. Wala kang kakayahan bilang tao. Subalit bilang siya, napapatotohanan may nagagawa siya sa iyo bawat araw. Kaya kung magkakaisa lamang kayong lahat na magkakapatid, wika nga niya, wala namang magagalit, walang magdaramdam at walang mahihirapan ang isip at loob. Sapagkat diyan napapatotohanan ng Espiritu na naunawaan yung kapwa niya at banal na Espiritu ang nasa sa kanya, hindi nakmistil pang magsalita. Di ba? Halimbawa, tinitigan mo yung kapwa mo, nasa Espiritu ka, nararamdaman mo na mabigat ang dalahin niya o mahirap man ito. Kaya, aalamin mo sa Espiritu. Kapag binahagi niya sa iyo, kung loloobin niya, lalapitan mo siya at, kapatid, Amang nagbibigay sigla, ang Amang nagbibigay lakas ng loob, ang Amang nagbibigay liwanag, ang Ama ang nagpapagala. Kaya ikaw, sa kabila man ng mga dinaranas mo, ang Espiritong sumasayo, nakakapagpaaliw ka pa rin ng kapwa mo. Nang dahil yung Espiritong sumasayo, ang kumikilos para maaliw mo ang kapwa mo sa kabila ng ikaw ay nalulungkot din naman. Na sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, nagagamit ka pa rin ng banal na Espiritu para tumanglaw sa kapwa mo. Nagagamit ka pa rin ng Diyos na kinikilala mo, na nakapagpapalakas ka at nakapagpapaaliw sa kabila ng ikaw din ay may pinagdaraanan. At ang nakikinabang sa iyo, yaong tulad mo na gustong kumilala sa Ama at nagpapakatibay at nagpapakatapat na kumilalang lubos sa Kanya. Kaya naman sa kabila ng mga pasanin ninyo,
Alam ninyong ang pasaning ito'y hindi ninyo pinasan mismo at kayo ang pumili sa pinasan nyo, kundi ang nagpapasan sa inyo upang isadyad nyo at makaakibat ninyo. Tulad ng Kristo, nakatubos pa rin naman. Na hindi ang pagdurusa ang naging daan para walang matubos, kundi ang pagdurusa ang naging daan para maipagsumakit ang katubusan. Paano nyo masasabi na may pinagdaanan kayo na sakit at dusa kung wala kayong pinasan? Paano nyo nasasabing tapat kayong lingkod at totoo kayong naglilingkod kung wala kayong pinagdaanan? Na pagkatapos na nahulag po sa inyo at napagtagumpayan, ay ikaw mismo ang magsabing, eto na! Yaon ang Ama! At yaon ang patutuo ng Ama na tunay ang Espiritong nasa tao. Ang kaya niyang ibigay ay ibibigay niya. Lalo't higit na alam niya, ang kapwa niya, iyon ang katubusan para sa kanya. Hindi ba ganinyo nababatid pa ang katotohanan? Magpapahalaga sa kapwa mo. Hindi ka magpapabigay ng pagsusuma mo, kundi ikaw mismo. Ipabatid mo na may magagawa ka. Sapagkat alam mo naman ito, di ba ga? Yaon ang Ama. Gayon ang Ama. Kapag nakapagturan, yaon ako! May ginagawa ako, hindi ako nagsasalita. Kaya kapag gusto mo at nais mo magsumamo sa iyong kapwa mo, pagkatao ka, hindi ka sa Diyos! Sapagkat ang nais mo, pagkatao ay kapwa-tao mo. Gumagawa, hindi nagsasalita. Kaya naman itong si Constancia, sa hindi niya kamalayan, may ginawa ang katauhan. Ginamit lamang. Subalit ang walang pandamay di makadama. Ngunit sasambitin, ako'y naka-espirito. Hindi bagat kung mahal mo ang ina mo, hindi mo pagpapasakitan? Hindi bagat kung mahal mo ang kapatid mo, hindi mo pahihirapan? Walang ibang manunubok maliban ng Ama. Subalit kayo, tao lamang kayo. Wala kayong karapatang subukan ang kapwa nyo. Kaya huwag nyo subukan ng kahit na sino. Upang di kayo subukan sa ginagawa nyo rin, ay ganti sa inyo. Sapagkat kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo, ay gaganti rin sa inyo. Walang ibang dapat manubok sa buhay ng tao, kundi yaong nagpahiram at bumubuhay. Subalit kayo, anong karapatan yung subukin ng kapwa nyo tao? Pagkatao kayong tumutupad, hindi sa banal na espiritu. Sapagkat ang banal ay tutupad at marapat gagawin ng dapat. Yamang may habag at awa, gagawin ng tumpak para sa anak ng Ama, na kapwa niya, batid na kapatid niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kung walang ipatutupad at magaganap, walang masusubok. Subalit mapapalad ang di nasubukan, makasasadyad na may galak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Patotohanan ng may banal na espiritu na liwanag ay nasa kanya katauhan. Madarama ang kapwa-tao at ang sinasabi patotohanan na totoo na gagawin ito. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Tubig. Manalig ka. Isa pa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, katauhan lamang ang ginagamit, ngunit nais niyong igupo at sumunod sa inyong lahat. Susunod si Constancia sa bilang tao. Subalit paano kung ayaw kong pasunod sa kanya? Kaya hindi lahat ng sasabihin ng kapwa niya susunod siya, sapagkat ako lamang ang marapat sumunod. At siya ay susunod sa akin, na kailan may di pa siya nagpagaling. At kung mulat naman ang inyong mga mata, dapat batid nyo ngayon ang ginawa ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ganang siya'y wala siyang tutup din, ganang siya'y di siya tutupad, ganang pinag-atasan ko lamang, di nyo man ako nasilayan, kung kayo'y nakinig, kayo'y may pandinig. Nekarameneyahana, hindi ako nagagalit, ngunit matwid ang aking tinuran. Ngayon kung kayo'y tapat din naman, may pandama kayong nakaramdam. Mahal na mahal ko kayo, lumakad ka. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At kung totoo naman kayo sa akin at sa Ama, ba't natatakot kayo sa mamaya nyo? At kung totoo nga kayong mga anak niya, bakit nag-aalala kayo tao? Di nga ba't mas mahirap ang bumuhay kaysa sa bagay ay ibigay? Ano't di nyo mabati dito? Kung tunay nga kayo, o mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahapagkatao'y walang batid, kundi ang paratangan at magbintang. Sa gayo'y ikaw ang nakababatid at nakasusuring ganap. Nasisilayan mong katupar at kaganapan sa buhay ng iyong anak. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, Ha? Okay po. Eh, ba't daing ka ng daing daw kanina, sabi niya. O, sige. Lumakad ka nga doon, umikot ka. Diyan, palabas dito. Nakilala nyo na ba ang naglilingkod sa dakong ito? Gagawin ba yan ni kalaban? Gumawa na kayo ng mabuti at pagkatapos magpapakasama pa. Sayang ang mga panahong ginugol nyo sa kabutihan. Kaya't ano man ang pinagdaraanan nyo, huwag mong kalilimutan at huwag nyong kalilimutan ang sinimulan nyong mabuti. Upang hanggang wakas mabuti pa rin kayo. O tao, katotohanan ko kay Constancia, wala kayong batid sa nagawa ko at ginawa ko para sa kanya. Nakalipas ang 1 taon, wala kayong batid kung ilan ang bilang ng aking ginawaran. Lumipas ang 10 taon, wala kayong batid sa aking mga binahaginan. At ngayon ay hanggang 14,
wala pa rin ba kayong pananaw? Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo man ay tao. Tutupad ba kayo sa alam nyong ikapapahamak nyo? Gaganap ba kayo sa di kayo nasasiyahan at natutuwa? O tao, huwag nyo akong dayain. Hindi ka na mahal ko kayo. Kapag tumatanggap kayo, maligaya at tuwang-tuwa kayo. Ang masdan nyo yung nagawang mabuti, huwag yung ngayon kung anong nasiraan kayo. Sapagkat ang nasira ay maaring magawa. Ang nawasak ay maaring mabuo. Ang nawala ay maaring ibalik. At ang kulang ay maaring punuan. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Netkara magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat ang... Sabi nyo may pagmamahal. Magagalit ba kayo kung di niya kinain? Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat siya nakikita kung totoong bukal at may pagmamahal. Ibinigay man niya yung binigay mo, di ka magagalit sapagkat totoo ang bukal na pag-ibig mo. Alam kong may magagawa, subalit kung sakit, yaon ang pawang katotohanan. Ang binigay sa inyo, kung bukal at totoo, saan man ibigay ng nagbigay at binigyan, pare-parehas ang pandaman nyo, sapagkat totoong bukal at may pag-ibig. Subalit kung di totoo, at gusto mo'y magpasikat lang, magtaramdam ka, sasabihin mo, hindi ko nabibigyan yan. Pinamimigay lang pala. Paano kung yung binigyan mo totoong mapagmahal at totoong may pag-ibig at tapat? Hindi niya kayang makita yung kapwa niya na wala. Binibigay lang sa inyo ang mga bagay. Kaya ang nais niya, ang binigay sa inyo, ipamigay niyo rin. Iyaon ang pawang katotohanan. Kaya hindi maaaring sabihin ng binigyan, sa akin lang ito. Madamot siya, masama ugali niya kapag sinabi niyang gayon. Subalit kapag naalala niya ang kapwa niya, mabuti siya. Butihin ang puso niya, may pag-ibig siya. Sapagkat hindi niya kayang siya lang ang mabuhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, pahiram sa'yo, ngunit hindi iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sa tuwin ay itinuturo sa inyo ang marapat na pag-uugali at tumpak na gawa. Subalit kung di nyo maarok at maabot, kayo na ang may kulang. Sa pagpinapuna sa inyo ang marapat, ngunit kung di nyo maarok, hindi nyo pa rin ako maabot-abot. Masamay,
itatakwil ninyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga alam kong may magagawa ay malawak. May magagawa sa iyo ang Ama sa bawat segundo ng iyong buhay. May magagawa sa iyo kahit saan ka at kahit saan. May magagawa sa iyo sapagkat siya ang sa iyo'y bumuhay. May magagawa siya sa iyo sapagkat siya'y Diyos mong tinatawagan. At ito'y pinagtitiwalaan ng totoo at makatotohanan. Subalit ang may pag-aalinlangan at may takot sa buhay, kailan may di paniniwalaan. Dahil gusto niya, dahil mahal ka, kaya't patotohanan, nasa liwanag ka. Yaon ang Ama, gayon ang Ama, dakila siya, buhay nga siya, sapagkat siya'y tapat, 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 noon ngayon at kailanman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Kumusta ka na? O diba, ngayon ay medyo natatawa-tawa ka na. O ikaw, kumusta ka na? Yan ang Diyos na kumikilos. Ano? Kumikilos siya. Hindi siya nakikita. Kung hindi siya kumikilos, edi wala kayo dito. Kung hindi siya kikilos, edi walang na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay bang Ama anak? Taas mo ang kamay. Diretso. Pati daliri mo, diretso mo. Yan. Ave Maria Purisima. Sabihin mo. Ave Maria Purisima. Purisima. Ayun. Kasi, di siya tao. Eh, nasaan siya? Ewan ko kung nasaan siya. Ikaw, paano ka ba bumangon? Binangon ka ba ng asawa mo? At sinabi sa'yo, bumangon ka! Sino nagbangon? Yan. Nakita mo ba siya? Anong anyo niya? Anong anyo niya? Ha? Tandaan mo, kundi sa kanyuan na iyan, hindi maglilingkod si Constancia. Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya nga't di bagat na panaginip mo si Constancia, na ika'y nakahiga at hinaplos niya, yan ang patotoo. Kaisa ko siya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang siya'y di niya sasambitin ito sa inyo. Ganang siya'y di niya ikukwento ito sa inyo. Ganang dapat kong ibahagi upang mapabatid ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, Diyos ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, bakbak na. Tuyo na. Kaunti na lang. Sapagkat, ilang araw na. May 4 days pa. Masakit ba? Nung kang hawakan niya ni Constancia, nung kang dampiin man lang ng daliri niya,
Nun kang hawakan ka man niya. Yan ang patotoo. Ganang pagkatao, hindi niya magagawa ito. Subalit ang pananaw ng iba, nagyayabang siya. Anong pinagyabang sa inyo? Maaari bang ipagyabang ang ganito? Maaari bang ipagpasikat ang ganito? Maaari bang ito ay ipagkalandakan? Hindi, mga mahal. Sapagkat kung tao lang kayong gaganap, mapapahiya kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Tulad mo, magaling ka na. Kumakain ka pa ngayon. Sa madaling salita, paano naganap ito sa'yo? Hindi ka pinalagok ng gamot ni Kunching. Tao, magbulay kayo. Magnilay kayo. May nilagok ka bang tabletas? Sa dakong ito'y wala. Ano ang naiba kung walang iibahin? Ano ang pakikita kung walang magaganap? Ngunit kung kayo'y maliwanag, ang kaisipan at damdamin ay totoong nasa inyo'y nananahan niyaong amang nakita niyong lahat, narinig niyong ganap. Subalit kung katauhan kayong naparito't sumusuri sa katauhan, pagkataong nasuri niyo, hindi ako mismo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sabi ko nga sa Panginoon, wala naman po akong magagawa kundi sa kagustuhan mo. Wala akong nagawa. Wala akong magagawa. At di ako makagagawa sapagkat ako'y wala ngang magagawa. O ikaw, sinong nagdurog ng bukol mong ganito kalaki? Yan. Kung natutupad ang Ama at may pinatutupad siya, huwag naman kayong magdamdam, ba't yun? Ba't ako ngayon hindi? Ba't ako hindi? Magtanong kayo. Huwag sa tao, di kayo kayang sagutin. Subalit, kung magtitiwala kayo, maaaring tugunin. Ikaw din, kaya kong gawin yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya may pinatitibay, may pinatatatag, upang sa Kanya'y magawa ang di dapat na nagaganap at natutupad sa bilang tao lamang. Ngunit sa bilang tao at bilang nagpakatawang tao at bilang sa Espiritu, may nagawa sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Patag mo isip mo. Salamat po. Patag mo isip mo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal na kapatid kay Kristo at sa ating Ama, nawa kahit anong mga pinakikibakan nyo at pinagdaraanan, huwag nyo ipagpapalit yung mabuting tinanim ng Diyos sa inyo. Para nang sa gayon, di kayo natatalo ng bilang tao, kayo't nananaig ang pagkatao nyo na kaya nakakapagsalita na kayo na hindi maganda dahil iba na Iba na.
kapag pagkatao na, iba na. Ngunit kapag ang Panginoon ang pinanaig ninyo at pinaghari, sigurado, nandun pa rin yung matibay na pagtitiwala, pananalig na, alam ninyo, sabi nga, noon, lagi sinasabing, El Niño, El Niño. Eh, karami nang umaani Diba? Mayroon bang imposible sa Diyos? Lahat po ay posibleng nagagawa niya, diba? Kumusta na ka? Kumusta ka na? O kanina, kumusta ka? Ano? Eh, kanina, hindi lang panlalata. Kumusta? Na? O ngeni? Oo nga. Eh, kumusta naman? Wala na. Angkinin mo na. Ano? Nawala na. O, nagsuka kanina, pero ngayon hindi. Mula kanina, di ba? O, di ibig sabihin, may gagawin ng Diyos sa iyo. May nagawa ba? Ay, huwag na tayo maglingkod kung walang nagagawa ang Diyos. Ano po? Kaya tayo naglilingkod, may nagagawa ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, panaligan ninyo na kaya may ginagawa siya at may magagawa siya, Diyos nga siya Eh, tao lang tayo, kaya hindi natin alam kung ano. Subalit kapag nagtiwala tayo, napapakita niya sa atin kung ano nagagawa at gagawin niya. Buhay po ba ang Diyos? Talagang ang Diyos ay mapagpagalak, mapagpaaliw. Kapag may dinudulot sa yung lumbay, halimbawa si Pedro, si Juana naman ay dudulutan ka ng galak. At kumisan sa simple lang na pamamaraan, napapakita niya, hiwaga ang nagagawa niya. Totoo ba yan? Naranasan niyo na ba yun? Kailangan manalig kang milako yung pamamlambot mo, manlambot ka, kailangan sikan ka. Pepakanda na kang candy, pepainom da ka. Pupotang miras na kita kaya yan, dinurot na ka rin. Aba, may lako na itan aliba. Siya yung saksi kanina. Tandaan mo ka, mamaya magpapatama ka. Nagpatama ba? Di, totoo nga. Di, nagkabalato ako. Buhay ba ang Diyos? Hindi pala sa akin yun. Pinadadagdag lang. Mga chismos. Sikreto natin yun, buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang sarap! Ang sarap namnamin. Ba't ganun tumataya pala sa wedding si Apo Conching? Kumbaga hindi naman po. Natangay lang. Para kumita yung kobrador. Kung suswertehin naman, bibigyan ako ng patama, hindi para kumita rin ako. Pero hindi naman po yung araw-araw. Parang, ba't tumaya ako? Kasi binalatuhan niya ako sabi ko, makataya nga at baka ikaw naman ang balatuhan ko. Hindi ako pinagbigyan, pero binalatuhan pa rin ako. Buhay ba ang Diyos? Sa akin po ba kasalanan nun? Hindi. Anong kasalanan ko nun? Ugat yan. Pero hindi ko sinasabing hindi ako nagkakasala. Mahirap namang mga tuwiran yun. Tatanungin ko muna sa Panginoon, nagkasala po ba ako doon? Tumaya po ako, patawad. Kasi, ba't tumaya ako? Yun, ang patotoo, tao ka nun. Tumaya ka Kaya, habang may buhay ka, pagkatao, manaka ka, pero huwag mo namang labisan yung pagkatao mo't nagkakasala ka na ipatuloy ka pa. Yun ang ibig sabihin doon. Buhay ba ang Diyos? Subalit yung pagbibigay, pakikiisa, kung nakinabang ang kapwa mo, grasya, natuwa ang Diyos. Dahil nakinabang siya. Tulad nung sabi, taas mo kang kamay mo. Isa lang tinataas mo, wala kang grasya niyan. Sige kaya kapag dadalawang tinaas mo, bukas may grasya ka.
sabi, saan kaya naman eka ako? Wala naman eka magpapadala sa akin kasi wala eka akong anak sa abroad. Abay, magaling magpadala ang Diyos. Aba, nung tumama, ay Diyos ko, hindi na yata ako makahinga. Niyakap ako pagkain pitig-pit. Salamat po eka. Lolokohin ko sana, tumama ka, hindi mo na ako binalatuan, ninigpit mo pa yakap mo. Hindi po. No, tuwa po ako sapagkat tingnan mo nga yun, biro-birong to. Sabi kanina, sige eka, tandaan mo mamaya magpapatama ka. Sige eka. Ba, totoo pala narinig ng, saan po ba galing yun? Sa demonyo, sa Diyos? Sige nga, sa demonyo ba yun sa Diyos? Nakabuti po. Sabi nila, masama ang weteng. Anong masama? Ang masama mandaya. Ano? Halimbawa, kailangan mo pang kuryente. Pinatama ka. Biyaya yun ng Diyos, di ba? Nagkabayad ka ng kuryente. Pero yung nanloloko, kasalanan niya yun. Ba't siya nandadaya? Sugaleka yun. Ano? Alam niyo po, kaya lang nagiging kasalanan ng anuman sugal sa pandaraya. Subalit, kung tatama, legal, at nasa tama, huwag ka lang naman masyadong araw-araw, taya ka ng taya, siguro hindi na tama yun. Kinukwenta mo yung tatamaan, yung tinatamaan mo, nakukwenta mo, yung mga nalulugi mo, hindi mo nakukwenta. Pero ayoko po magsalita. Wala ba kayong isip para pag nilayan yan? Pati ba wedding, ikukwento ko pa. Ha! Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tama po ba? Pati ba wedding ay iaaral ko pa? Hindi dapat pati yung wedding ay inaaral ko. Pero yung magsugal, nandyan po sa banal na aklat yan. Ang sabi, wag ka sugaron, wag ka lasinggero, wag ka masitchit. Sabi daw, masitchit na naman talaga po, yan ang napakahirap gamutin sa mundo. Pero alam niyo po ba, kung wala namang ganyan, walang masasala sino masasala kung walang magbabago? Kaya dapat, may magbabago. Ayun, nabagsak na. Hindi pwedeng dito nagdaraan ang mga pasyente. Pribadong daanan ng mga alagad. Dami pala naman ang patakaran dyan. Ano po bang masama sa patakaran? Kung susunod ka naman ng bukal sa kalooban. Pag wala pong patakaran ay sulong nang nasulong. Di ba ka? O ikaw man, dapat sa bahay may patakaran ka. Tama po ba? Halimbawa, 5 anak mo. Wag yung puro na lang masipag, yun na lang ang gumagawa. Kawawa naman yung masipag. Di ba dapat bigyan mo rin sila ng assignment? Sabihin mo, ikaw, anong gusto mo? Magluluto ka. Ikaw, taga-hugas ng pinggan. Ikaw, taga-linis ka. Puro na lang kaya ang tatay mo naglilinis. Puro na lang yung nanay mo. Ba ikaw naman ay kumilos. Pagka puro tamad, naghihintayan para kumain. Sigurado may pagkain man, di sila kakain dahil tamad silang lahat. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, ganun lang ang buhay. Kailangan sa mag-asawa rin ay mayroong patakaran. Pag sinabi ng asawa, sige, papayagan kitang umalis. Anong oras ka ba uwi? Wag mo akong orasan pag sa Panginoon. Pero kapag ang pupuntahan ko, chismisan, orasan mo ako. Tama ba? Buhay ba ang Diyos? Bakit anong oras ka uwi? Hindi ko alam. Kung gusto mo sumama ka para tayong dalawa. Ay, kasarap nun, di ba? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, yung mga ginagawang maganda, hindi na yung pinangangalandakan. Ano? Hindi na yan kailangang lahat. Alam naman ni Juan, ni Pedro. Alam na ng Ama yun Di po ba? Ngayon, kung gusto mo namang ipangalandakan, sumulong ka, wala namang magpipigil sa'yo. Subalit, sa kapwa mo, wag mo hanapin yon. Dahil mayroong talagang sumusunod sa patakaran ng Diyos. Buhay bang Ama? Ngayon, pag sinusunod ng kapwa mo yung patakaran ng Diyos at ikaw naman hindi sumusunod, sigurado galit ka. Dahil yung kapwa mo sumusunod. Ikaw sabi mo, lingkod ka rin ng Diyos, di ka naman sumusunod.
siguradong galit ka dahil hindi ka sumusunod. Subalit kung sumusunod ka, hindi ka magagalit. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang ibig ko sabihin? Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Ganyan ang nangyari sa mga panahon nang nabubuhay pa ang Kristo at mga nagsasabing sumusunod sa Ama. Ang Kristo'y sumusunod sa Ama. Yung mga nagsasabing sinusunod nilang patakaran ng Moises at katuntunan at tuntunin, hindi naman totoong sumusunod. Hindi kami kumakain ng di naguhugas ng kamay. Ba't kayo mga lagad mo hindi naguhugas ng kamay? Pinakakahugas nyo ang labas ng tasa at ng mga kukunin nyo at mga pinggan. Ang loob ninyo ayaw nyong hugasan. Ano? Di nyo nalilinisan. Saan ba nagmumula ang masama? Sa sinusubo o sa lumalabas? Hindi na naman naunawaan. Nako, nagalit na naman. Ganyan ang katotohanan. Kapag di naunawaan ang sinasabi sa katotohanan, nagagalit yung hindi na sa katotohanan. Pero sinasabi, ganap ako. Naunawaan ko yan. Lingkod ako ng Diyos. Lingkod ka pala ng Diyos. Ba't di mo naunawaan ang gusto ng Diyos? Mga mahal, ganyan lamang. Isang halimbawa lang yaon. Kung naunawaan mo ang patakaran ng Ama at kagustuhan at kalooban niya, magmahal ka. Magmahal ka ng magmahal. Bigay ka. Kung may bibigay ka. Kung wala, ano bibigay mo? Puso mo na lang. Makukuha ko ba ang puso ko para ibigay ko kay Juan? Hindi mo yan ududukutin para ibigay. Kundi, ibahagi mo ang pagmamahal mo kay Pedro, kay Juan, at kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakahirap para sa tao, magaan para sa Ama. Kung kilala niyo siya at nadarama niyo siya, di ba, kung tunay na kaibigan mo at tapat na kaibigan ka, ipagsasakripisyo mo siya. Ganon ang totoong kaibigan. Ganyan ang nagmamahal sa kaibigan. Ngunit kung sasabihin mo, kaibigan mo, pagdating sa ayaw mo na, hindi tama yun. Hindi kaibigan yun. Kaibigan mo lang pag may magagawa. Kumusta na? Matudtod ka kanyan, Milakoy. Ano ka matudtod? Sana ka muli. Sana ka muli. Gusto mo nang umuwi? Haliya ka nubisa. Naintindihan ka Kapampangan. Pakapampangan na gusto mo nang umuwi? Ikaw yata gusto umuwi. Pauwi na kita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Kailangan kasi, halimbawa, nalulungkot ka sa buhay mo. Gusto mo pati yung kapwa mo malungkot. Halimbawa, nag-iisip ka sa buhay mo. Pati ba kapwa mo, gusto mo pati siya nag-iisip. Kasakiman naman yan. Dapat kung nag-iisip yung kapwa mo, bahaginan mo siya para hindi mag-isip. At ikaw naman kung nag-iisip, kasalanan mo na yan. Ba't di mo ibigay sa Ama, hindi ka mag-isip? Buhay ba ang Ama? Ganun lang ang buhay. Kaya, ang nangyayari, halimbawa, linis ka ng linis. Mainit naman ang ulo mo. Nakikita mo yung nakaupo. Kasama ka, linis na linis ako, ito naman nakaupo. Sino may sabi sa'yo luminis ka ng malinis dyan? Diba? Ano ibig sabihin? Kaya dapat yung gumagawa, bukas sa kalooban ng hindi naninita at di nakakakita ng hindi gumagawa. Kapag ka gumagawa ka at bukas sa kalooban mo, yung kapwa mo hindi gumagawa, wala kang pakialam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung naman siya ay kapatid mo, o anak mo, o asawa mo, di kausapin mo. Kung kapatid mo naman sa pananampalataya, di kausapin mo rin. Kapatid, maawa ka naman sa akin, puro na lang ako. Kumilos ka naman, tamad-tamad ka naman diretsahan na yon. Buhay ba ang Ama? Mas maganda, hindi ba? Kaysa doon sa nagagalit ka, hindi niya alam. Kasi kaya niya hindi alam, hindi niya inaalam. Kasi tamad nga siya.
Kung papaalam mo na tamad siya, di nalaman niyang tamad siya. Pag nakinig siya sa'yo, baka maging masipag siya. Kung nahihiya naman siya, kikilos siya. Kung walang hiya siya, hindi ka pakikinggan. Ganun lang ang buhay. Totoo ba yun o hindi? Totoo yan. Kapag ang kapwa mo makaupo nga, may kahihiyan. Kahit di ka magsalita at nahihiya sa sa'yo siya mismo kikilos, di ba? Ngunit kung manhid nga, patay. Mapapakilos mo yung manhid at patay. Hindi, di ba? Kaya gisingin mo, baka natutulog ng mahimbing o kaya nahimatay, tapik-tapikin mo't baka magising at mabuhay. Tama baga? Ang hirap sa tao, dakdak, 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 dakdak. Kumbaga sa nganga, dikdik ng dikdik. Hindi naman aaray yung samat, yung ikmo. Hindi rin aaray yung dikdikan. Pero yung palad mo, pag nahirapan dumikdik at saka yung daliri mo sigurado, masasaktan ka. Ano ibig sabihin? Kapag ikay gumagawa ng walang katapusan at nagingit-ngit ang puso mo, sigurado mahihirapan ka. Buhay bang Ama? Kaya, gumawa ka ng patag. Magbigay ka ng bukal. Maghanap ka ng matwid. Huwag baluktot. Yung hindi natutulog, gising naman. Hindi tulog tapos ngayon tulog. Gisingin mo siguro. Mali ka, makasarili ka. Day namin mo rin. Ganun sana, umaamin, ano? Ba't di ka nga makasarili? Gusto mo, pag gising yung kapwa mo, gising ka rin. Ba't ikaw kasalanan mo na ba't di ka matulog? Pati yung kapwa mo, gigisingin mo at pupuyatin. Ikaw nang magpuyat mag-isa mo. Buhay ba, Ama? Tama po ba yun? Ngayon, nung nakakatulog ka na, sila naman ang gising. O ano naman ginagawa sa'yo? Ginigising ka. Mabait sila. Ikaw pala hindi. Buhay ba ang Ama? Ganon lang kasimple yun. Mga minamahal, alam nyo ganito lang yan. Kapag malinis ang isip mo at malinis ang puso mo, wala ka naman duming isip sa kapwa mo. Kahit anong nakikita mo sa kanila, wala kang pakialam, di ba? Basta ikaw yung mabuting alam mo, ginagawa mo. Basta ikaw yung alam mong nakabubuti, ginagawa mo. Kaya hindi ka nahirapan, hindi ka nasasaktan. Kapag marumi ang isip mo, marumi ang puso mo, nagpupuyos ang damdamin mo, nagingit-ngit ka. Sino may kasalanan? Di, bahala ka. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay. Ang tunay na may damdamin na totoo at tapat sa damdamin, kapag nakitang masaya yung kapwa niya, masaya rin siya. Kapag nakita niyang malungkot, parang nalulungkot din siya. Kapag nakikita niyang nagalit, di siya makikigalit. Anong gagawin niya? Kapatid, ba't ka nagagalit? Abla, 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 abla. Ba't ka nga nagagalit? Abla, 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 abla. Iwanan mo. Buhay ba ang Ama? Baka pati ikaw makiabla-abla, di pares kayong nag-abla-abla. Walang nangyari. Ngunit kung makikinig siya, sumigi ka. Tama baga? Kaya, ang lahat nasa magandang pag-uusap. Hindi dapat dinadaan sa biglaan at galit ang kasama, kundi kahinahunan. Para lahat ay maging maayos at patag. Buhay ba nga, Ma? Tama ba? Tama ba? Totoo ba yon? Ano nga ang pangalan mo, anak? Ha? Ano? Gregorio. Anong pangalan niya? Ha?
ba? Siya, Brera. Ito, kaibigan mo ng pangalan. Ano? Hindi mo pa maalala. Huwag mong alalahanin. Ha? Huwag mong bibiglain. Darating din yon. Isang araw, ikaw pa tatawag sa kanya, ha? Ganyan lang ang buhay. May nakalimot ba? Huwag mong biglain, pasasakitin mo yung ulo sa kakaisip, nalimutan nga. Dahil mainit ang ulo mo at masama ugali mo, pinipilit mo. Yan ba'y nasa Diyos? Dapat hindi. Kailangan hintayin mo, mabalik sa Kanya ang memorya niya. At pag naalala niya, dito ko lang pala tinago. Kung nagalit ka sa kakahanap at minumura mo siya, nung ibigay sa'yo, eto, galit na galit ka. Magagalit ka rin na naman. Sasabihin mo, ba't galit ka? Di ba galit ka kanina? Pag sinagot siya yun, galit ka na naman. Ay, sus, wala nang katapusang galit yan. Kaya ang galit kapwa galit ay walang mangyayari, ngunit kapag ikay galit, at siya hindi, magkakabanaw kayo ng tama't marapat. Buhay ba nga, ma? Ganyan ang dapat na ginagawa ng kumusta ka na? Kumusta ka na? Cancer patient. Parehas kayo. Alamin mo, katotohanan. Pero, masaya. Kumusta ka na? Tumayo ka nga. Magkaiba lang kayo ng kalagayan. At magkaiba rin kayo ng kung saan tumubo. Subalit, pares kayong isang katawan. Kaya pares kayong lumaban at sa Ama ay manambitan. Buhay ba ang Ama? Gayon din ikaw. Gayon din ikaw. Ano? Ngunit hindi ikaw gayon. Kaya dapat mas matapang ka sa dalawang ito. At kayo naman lalong tumapang. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mabait po kayo. Di ba bait kayo? Sasabihin na naman yan, walang bendisyon. Isang tanong, isang sagot. Ano mas maganda? May bendisyon, wala? Sino ba ang magbe-bendisyon? Sino po? Parang tinatamad ako Alam niyo po, ganito lang yan. Yung mga gumugusto sa amin, tuwang-tuwa. Yung di gumugusto sa amin, galit na galit. Yung tumatanggap sa amin, masaya. Yung hindi tumatanggap sa amin, nalulungkot. Yung nakikinabang sa amin, nagdadasal. Yung di nakikinabang sa amin, nagmumura. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kami naman, kahit ano sabihin nila, magalit ba sila? Umayaw man sila? Magmura man ba sila? Basta kami doon sa maganda, sa gusto kami, sa mahal kami, sa pinapanalangin kami. Di bahala sila. Buhay ba ang Diyos? Ang tanong ngayon, ilan kaya yung kakampi namin? Makakasagot ba kayo? Hindi pero ang Diyos makakasagot sa amin. Alam niya kung sino kakampi namin. Siya ang totoong kakampi namin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, di man magsalita kung ilan ang kakampi namin. Sinisigurado namin, may isa kaming kakamping tapat, totoo, at di nagmamaliw ang pagmamahal. O kayo, gusto nyo bang kakampi siya? Abay, mahalin nyo rin siya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, abay, mahal naman namin Mahal naman namin. Sabi ng iba, mahal naman namin Sinasamba naman namin. Paano? Paano? Alam nyo ba kung paano gusto niya? Ano ba gusto niya?
Kaya nga pagbati niya ay, sumainyo ang kapayapaan, magmahalan kayo. O tingnan nyo nga katabi nyo kung mahal nyo. Mahal nyo ba? Dito. Paglabas. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos, tapat ang Diyos, na kung madarama ng bawat isa, kay saya ay pagdiriwang, ang Espiritu niya ay umaapaw ang galak sa bawat isa. Pagpalain kayo. Parang ayaw nilang tumayo. May Lunes pa. Di ba tumanggap na kayo? Subukan po ninyo, mga minamahal ko, natanggapin nyo ang Ama sa puso nyo. Yung salita niya ipagnilayan nyo. Sa pawang katotohanan, masarap nga binibendisyonan kung nakakadama ka. Kung nararamdaman mo. Subalit kung ikaw ibinebendisyonan para kang tuod at walang nalalaman at di ka nakakadama, wala kang inalam, ay para ka rin hindi nabendisyonan. Ngunit at pasubali kapag ninamnam mo ang banal na salita at pinagnilayanan mo yan, pinagbulayan mo yan, daig mo pa ang sinukluban ng banal na nagsasabing hindi naman pala banal. Ngunit ang sumuklob sa iyo ay totoong banal na Espiritu. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Patnubayan kayo at patuloy na maging galak sa puso nyo. Ang galak na inaapaw ng Ama na madaraman nyo sa tuwina. Yaw na yung pagbabahagi ng kanyang Espiritu. Kaya kung alam ninyo ang pinagdiriwang at ang magdiriwang ay hindi tao, magagalak kayong totoo bawat araw sa bawat pagtanggap ninyo. Umayo kayo, may galak sa puso nyo. Ilang araw na po bago mag-anibersaryo? Sa linggo, pero sa linggo bukas, sa isang linggo, nobenaryo na. Maaga na po tayong magsisimula lagi. Pag linggo, 4. Pag Lunes hanggang Sabado, 12. Yun po, no? Wala na pong tawad. 12. Kaya pagkatapos ng banyusan, simula na ng gawain, 12. Ano po? Naunawaan niyo po yon. Wala nang tatawad? Deal na yan. Kailangan po kasi sumusunod kayo para nararamdaman ninyo ang Diyos na nagpapatupad. Kailangan kasi sumusunod kayo para nakikita nyo kung paano siya magbigay galak. O tingnan mo nga si kapatid, hindi na masyadong bulaga ang mata. Aba, nakakapikit ka na ba ng maayos? Sige nga, isarado mo bibig mo. Sarado mo bibig. Aba, yan ganyan. Kapogi mo pala. Sabi nung alagad na isa, Diyos ko po, lumabas na sana si Apo, baka dito pa mamatay ito. Hanggang kayo buhay ka, no? Sa anniversary, nananalig ka ba? Titindig ka rito. Manalig ka! Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyo lahat, ilang araw na lang bago mag-anibersaryo? 17. Napakarami nyo namang hinihiling pag pinahiling ko na kayo ngayon. Magbawas-bawas tayo. Ano? At panaligan ninyo, hindi man kayo pinahihiling, kung humihiling naman kayong tapat at totoo, ibibigay man din. Pagpalain kayo. Tayo na! Magsiuwi na po tayo.